Ito na po ang ating VP Sara. Talagang galit na. Diretsahan na siyang nagbitiw ng mga mabibigat na salita laban kay Speaker Martin Romualdez. Pakinggan na lang natin. Ito kasama na sa reaksyon ni Pinoy Views and Opinion. Mga kababayan, ito si Martin Romualdez ay kawatan! Magnanakaw! Panoorin na lang po ninyo mga kababayan. Martin! Gamba! Wala tayong tulugan ngayon mga kababayan. Grabe, init! Kampanya tayo. Nakasakay tayo sa aeroplano. Magkatabi tayo. Re-reklamo ka, ina ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? Iom-om! Sinolo daw mga kababayan. Elisa Marcos o ni BBM Ni Lisa Marcos at ni BBM ang pera. ang kwarta. No, kampanya pa lang. Kurakot na. Walang Nanggahaman. pera sa kampanya. Kasi hindi lang bibigay Nanggahaman ng mga putang ina si ito. BBM at si Lisa. Gahaman na pala mga kababayan. Kampanya pa lang. Inigipit nila. Kinukuha nila lahat ang pera. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Nagreklamo ka kay Medip Poblador kasi tumatanggap ng pera. Ano sabi ko sa'yo? Kausapin mo si Medi, kunin mo lahat ng pera. Binigyan pa ni Sarah, oh. Lahat ng makuha mo na gusto tumulong sa akin, kunin mo. Gastusin mo. Ano sabi ko sa'yo? Pasensya ka na. Wala ka ng pera. Ano sabi mo sa akin? Yung pamilya pala rin sila, no? Si BBN at saka yan si Gamba na talagang gahaman sa pera. Sabi mo Gahaman sa talaga. akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Hindi ko naman alam. Ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Hindi na pagsira sa kalikasan. Legitimate na pagsira sa kalikasan. Negosyo mo. Media, negosyo mo. Media. Ano pa bang mga negosyo ni Martin Romualdez? Sulat niyo yan lahat. Akala ko magninegosyo ka lang. Ito na mga Kasi urakot. businessman ka naman. Hindi ko pala. naman alam, binubulsa mo. Binubulsa mo, Ginurakot. Yun. tataktamin mo ang legal na pera at illegal na pera. Illegal. Sabi. Tanggap ka sa illegal, tanggap ka sa pogo. Pinaalis niyo lahat ng kompetisyon ninyo, naiiwan ang pogo mo. Oh, kanyang bugo. Tanggap ka, pogo. Ayot ka, May Martin. nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Sa droga. Wala na ito. Tapos kuha ka dito Grabe yung sa National pagkakahaman mo. Treasury. Kuha, nakaw mga Akin kabayan. ito, akin ito. Babawiin ko lahat. Sobra-sobra naman yan. Hindi mo madadala sa Baka langit naman yan. nagastos mo ng Maldes yun na kunin mo. Bayan. Ito yung pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. Hindi na. Correct. Walang bumoto sa'yo. Walang buboto sa'yo, Martin. Maalis mo man ako sa presidential race, so posible. Masira nila si VP Sara. Parang Jejo Marbinay, nasira nila eh. Granting, wala na si VP Sara. Sirang-sira na. Mananalo kaya si Martin? Speaker Martin Romualdez Wala. bilang presidente by Wala po. 2020? Malabo pa sa Comment dyan, Omicron. ano? Eh, yung latest survey nga, 1% lang nakuha niya.
So kung masira nila si BP Sara Hindi mananalo ang hayop na yan. at finally mag-decide si BP Sara na hindi na lang kakandidato, sino ang iboboto ng taong bayan sa 2028? Ang tingin ko, si Senator Rapi Tulfo dahil yan ang malakas eh. Yung mga surveys na nagsasabi na halos pantay o dikit na dikit ang ratings ni BP Sara at Senator Rapi Tulfo, naniniwala ko doon. Kasi survey ng publiko sa Asia, yung mga credible surveys, lumalabas si Senator Rapi Tulfo. Malakas talaga. So paano mananalo si Speaker Martin Romualdez? Malabo yan. Maliban lang kung ma-convince nila o masira din nila si Senator Rapi Tulfo or ma-convince nila na mag-Vice President na lang. Kaya lang, malayo pa rin si Speaker Martin Romualdez eh. Nasa kulelan eh. Pumapangatlo si former VP Leni Robredo. Yun ang magiging sunod na presidente. Kung masira nila si VP Sara, masira nila si Senator Rapi Tulfo. Kaya malabo. Okay, tuloy natin itong mga paglabas galit ni VP Sara. Parang si VP Sara, si doesn't care kung anong mangyari sa 2028. Basta palaban na siya ngayon. Sige, banat. Babagsak man ang rating niya o hindi. Bahala na. Basta lalaban ako sa inyo. Parang ganito ang nakikita ko kay VP Sara. Banatan mo. Wala. Oh, 0.8. Hindi ka nga dumadaan ng contest eh. Kasi wala kang kalaban sa Tacloban. Kasi binibili mo, pinapakidnap mo, pinaharas mo, ang mga kalaban mo. Grabe. Hindi ka dumaan ng contest. Wala, puro daya ka Ang naman ito. alam mo Putal lang, na to eh. kasi mayaman ka, bibilhin ko lahat ng tao ng pera. Lahat may May problema mo May presyo. Kwarta na may inyo. Ang sabi ni Sarah, dahil mahirap kayo, pera lang. So, hindi dumadaan sa tunay na Contest. contest. No? Paligsahan. Kaya pala, yung charter change, pag nagtagumpay sila sa charter change, yun na. Automatic. Kasi, ganito po ang mangyari pag natuloy ang charter change, naging parliamentary system tayo. Ang bubutuhan na lang natin, mga congressmen o members ng parliament. Yun lang bubutuhan natin. Pagdating na sa parliament, ang mga congressmen o assemblymen, kung anong tawag dyan, sila na ang pipili ng prime minister. So, tayong mga tao, nawala na tayo ng yung opportunity to select our national leader Wala na. kung parliamentary system. Papayag ba kayo nun? No way. Kaya ako hindi. Kaya isa ako sa tumututol Ako rin. sa charter change. Hindi pa tayo handa sa Demokrasya pa rin tayo. parliamentary system. Sino ba yung nagsabi? Si Professor Clarita Carlos ata. Sabi niya, parliamentary system is only good for matured democracy. Kagaya ng United Kingdom, Canada, Wala, hindi pa tayo mature. mga Eh. ibang countries na Puro pag nanakaw ang parliamentary pinagagawa. na successful, magandang tayo, wala pa ang ating democracy. Wala. Hindi pa tayo handa. So, Malabo. bantayan natin yung charter change dahil sabi ni Atty. Vic Rodriguez, by next Congress, 20th Congress, kung maraming senador na mananalo na aliado nila, susubukan nila ulit na isulong ang charter change. Sa ngayon, puminto na sila sa charter change dahil hindi talaga papasa sa Senado. Magpasalamat tayo sa mga senador natin ngayon na maraming independent-minded, hindi sumusunod sa powers that be. Excuse me. Kaya,
pinatalsik nila si dating Senate President Miguel Zubiri dahil hindi sumusunod eh. Yun, pinalitan. Kaya ang pumalit, ganun din, anti-charter change din si Senator Escudero. Kaya wala na. Surrender na sila itong 19th Congress. Bantayan natin sa 20th Congress.